12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Excited ka rin ba at ang pamilya mo para sa darating na Pasko? Pero iniisip mo, paano ako mag-enjoy na hindi gagastos ng malaki? Kung yan ang iniisip mo, yan din ang iniisip ko. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Okay, una, pag-usapan muna natin bakit mahalaga ang bonding po sa Pasko. Siyempre, time for reunion time for us to rekindle. Especially yung mga kamag-anak, kaibigan na hindi nagkikita ng pagkatagal-tagal. Once a year lang ginagawa minsan. Alam mo, pero ang Pasko hindi lang tungkol sa paggastos, kundi sa pagkakaisa, pagmamahalan ng pamilya. Kaya kahit na maliit ang budget, pwede pa rin tayo mag-enjoy. Paano mo natin gagawin yan? Number 1, ang gawin mo, DIY Christmas Movie Marathon. Mag-set up ka ng cinema sa bahay. Prepare popcorn, di ba? Homemade yung mga pagkain lang, di ba? Tapos manood kayo sa bahay lang, di ba? Christmas movies, buong pamilya. Ang saya-saya niya. Siyempre, hindi mawawala yung panunood ng Home Alone. Home Alone the Riles. Number 2, pwede natin magdaos tayo ng caroling sa bahay. Pwede yung may prize ba sa pinaka-creative na performance na pamilya o ng solo performance. Or pangatlo, ito pwede nang gawin. Ito napakaganda nito. Family Cooking Challenge. Yung hati-hatiin na pamilya ang teams at magko-compete sa pagluluto ng best Christmas dish. Alam mo kagandaan yan? Masaya na, busog pa. Or if not naman, alam mo, gumawa kayo ng DIY gifts na bagay na mayroon sa bahay. Diba? Pagkatapos yan, mag-exchange gift po kayo. Or kung gusto nyo, simple lang. Kung talagang walang budget, kung meron kayong bakuran, diba, nasa labas, may konting talahib-talahib, ay pwede kayo pumunta ng park. Diba? Mag-picnic na lang. Diba? Tapos isang gabi, kwentuhan, tawanan, konting syempre, inuman ng juice. Or if not naman, ay dami ng mga classic games like for example, Trip to Jerusalem. 1, 2, 3 pass. Or if not naman, hep hep hooray! Hep hep hooray! Hindi, in other words, pwede naman maging masaya na hindi naman talaga gagastos. Ang importante po, planuhin natin mabuti. Number 2, mag-focus po tayo. Ang importante, hindi po yung present, kundi ang present sa bawat isa. And then pangatlo, syempre, mas maganda, ambag-ambag. Pwede kayong mag-potluck, di ba? Magtulungan, lalo na pagdating po sa handaan. Ang pinakamahalagang regalo ngayong Pasko, mga kapatid, ay yung tunay na diwa ng Pasko, kundi ang pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesus. At syempre, ipaalala po sa atin na talagang tayo dapat ay magmahalan. Di ba? Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Mga kabataang nagsisimbang gabi sa Sampaloc, Maynila, nagrambulan at nagkabatuhan pa ng Molotov. Mga magulang nila posibleng managot. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirmang tinatrabaho na ang pagbusisi sa 2025 national budget para agad na niya itong malagdaan. I think we'll be able to do it before the new year. Kasabay niyan, Pangulong Bongbong Marcos inaming hindi pa niya maigagawad ang hiling na clemency ni Mary Jane Veloso sa ngayon. Ang malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is. Rekomendasyon ng House Quad Committee na kasuhan ng crimes against humanity sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at ilan pa nilang kaalyado kaugnay sa war on drugs. Ano na nga ba ang naging basihan? Mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Puspusan na ang paghahanda para sa Parade of Stars. At negosyanteng si Atong Ang umamin ng nagde-date nga sila ng aktres na si Sunshine Cruz. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosette.
One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapapasok lamang po na balita. Isa na namang impeachment complaint ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang reklamo ay mula umano sa isang grupo ng mga abogado sa Mindanao. Ihahatid namin ang detalye ng balitang yan maya-maya lamang. Samantala, wanted ang mga magulang ng mga kabataang nagrambulan habang nagsisimbang gabi sa labas ng simbahan o yung tinatawag na simbang tabi sa Sampaloc, Maynila. 7 sa kanila ang dinampot dahil naghagis pa ng Molotov sa kalsada. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyu. Madaling araw ng Martes nang mavideohan ang habulan ng mga kabataan sa Mabini Bridge, Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila. May naghagis pa ng Molotov na lumiyab pagbagsak sa kalsada. Nadamay na ang ilang mga sasakyan. Dahil sa insidente, nagsanib puwersa na ang Sampaloc at Barbosa Police sa pagresponde. Ayon sa MPD, 7 sa mga menor de edad ang tinurn over sa Manila MSW at iba naman pinauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Ang mga magulang nila maaaring pagmultahin ng 2,000 hanggang 5,000 piso at makulong ng 1 hanggang 6 na buwan sa ilalim ng Manila City Ordinance Anti-Child Endangerment Act kung mapapatunayang nagpabaya. Lapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ng isang lalaki matapos umakyat sa poste at makuryente sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Kwento ng kanyang amang si Robert Madayag Sr., nakarinig na lang sila ng malakas na pagputok galing sa isa sa mga poste malapit sa kanilang tinutuluyan. Pagkagising namin, nausisa kami, mayroon po lumapit sa akin, tumatakbo bata. Sabi sa akin, anak mo yun, Kuya Negro, sabi sa akin. Paano anak ko yun? Nung lalapitan ko yun na nga, nagulat po ako, siya na po yung nakasubsub doon po sa lapag nang galing po sa taas. Nakita ko yung kapatid ko, wala na po talaga. Putlang-putla na siya, wala na siyang pulso. Wala na rin po ako nagawa, kulang na kami ng isa. Parang hindi na kompleto yung Pasko namin. Tingin ng tatay ng biktima, may nag-udyok sa anak niyang umakyat sa poste. Parang nasanay siya sa kung walang wetan, so binibenta nila mga barkada niya. Brownout pa sa kanilang lugar matapos ang sunog sa malaking bahagi ng Isla Puting Bato nitong Nobyembre. Ayon naman sa kapitan ng barangay, hindi na raw bago sa kanila ang ganitong insidente. Talikit kami, nambes kami nila na sinasaway sila at meron na kami nahuli dyan. Nagreklamo yung mga citizen doon. Wala pang eksaktong detalye kung kailan maibabalik ang kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng sunog. Pero para maiwasan na may makuryente, paalala ng Meralco, tanging linemen lang nila ang otorisadong umakyat sa mga poste. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Nagbukas na rin ang DSWD ng food bank sa Pasay City. Silipin natin yan sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, ano bang makikita dyan sa food bank at para saan ito? Cheryl, nagsanib puwersa ang private at public sector sa programang ito ng DSWD kung saan ang mga restaurant, hotel at iba pang food establishment ay i-donate yung kanilang sobra-sobrang pagkain imbes na matapon ay mapupunta dito sa may dito sa food bank sa may Pasay City, no? Target nga nilang mabawasan ang food wastage at matulungan din or matugunan din ang problema sa pagkagutom dito sa bansa natin, Cheryl. Kumusta naman yung kalidad ng mga pagkain dyan? Nasubukan mo ba? Natikman mo man lang? Cheryl, galing sa mga reputable mga food companies, yung mga pagkain na dinodonate dito sa may food bank, dito sa may Pasay. No? Actually, Cheryl, andito ngayon yung ulam nila ngayong tanghali. No? Kung makikita natin, ang ulam nila ngayong tanghali ay adobo at tikman nga natin. Ito makikita natin, adobo. At tikman natin kung masarap ba yung kanilang lutong adobo dito. No? Actually, Cheryl, malasa yung kanilang lutong ulam dito, lutong adobo dito. Cheryl, no? Kanina rin nakausap din natin yung mga ilang kumakain na rin dito na itong mga nakarang araw. At sabi nga nila, ay malasa at masarap naman daw yung mga pagkain kanilang nakakain dito sa food bank. Cheryl.
Sino-sino yung pwedeng pumila sa food bank? At wala ba itong bayad? Kaya tama ka dyan, no? Walang bayad ang pagpila dito sa food bank na ito sa May Pasay. Ang kailangan lang ay pagdating sa may gate ay magre-register yung ating mga kapatid at yun nga, bibigyan sila doon ng stab at dadalhin nga iyan dito sa may kitchen kung saan ibibigay na yung kanilang mga pagkain. At yun nga, ang target talaga nila dito ay dito kainin sa loob ng establishmento itong mga pagkain na iyan. At sana daw ay hindi nadalhin sa labas, Cheryl. Okay, sino-sino nga yung pwede? Ang gagawin nila magre-register, pero kahit sino pwede? Tama ka dyan, Cheryl, no? Kahit na sino. Pero ang target, ang kahit na sino ay pwedeng magpa-register at pumunta dito sa food bank. Pero ang target talaga nila ay yung mga kapatid nating nasa laylayan, yung mga kapatid na nakatira sa kalsada at walang means ng pambili ng kanilang sariling pagkain. Cheryl. Ilang beses sa isang araw? Pwede bang paulit-ulit na magbalik-balik dyan? Cheryl, merong dalawang pagkain dito sa may dito sa walang gutom kitchen. No, unang-una sa breakfast. No, mag-breakfast sila at pwede silang bumalik ng lunchtime. No, pero one meal lang per meal. No, ibig sabihin isang beses ka lang kakain sa umaga at isang beses ka rin kakain sa hapon. Pero pwede kang bumalik dito, Cheryl. Okay, wait. Klaruhin lamang natin. So, magre-register sila, bibigyan sila ng food stub, makakakuha sila ng food. Pero sa bawat meal, isang beses lamang pwede. Pero pwede ng breakfast at pwede ng lunch. Tama ka din, Cheryl. Pwede ng breakfast at pwede kang bumalik ng lunch. Yan yung kanilang pinapairal or patakbo ngayon dito sa food bank na ito sa May Pasay. No? So yung iba kanina actually nakausap natin, regular na. No, dito na nag-aalmusal at kanina nga naabutan natin yung isang naabutan natin nag-almusal ay dito rin kanina ng halian. No? So pina-allowed naman nila yung ganitong pagkain dito sa may food bank sa Pasay. Cheryl? Gaano karami ang pwede nilang ma-accommodate? Cheryl, according sa kanilang focal person dito, no, around 500 to 600 na individuals yung kanilang na-accommodate. No, ganun karami. Pero depende daw yan sa supply na darating sa kanila. Actually, kanina ngayon, around 5, wala pang 5 minutes ago, nag-last call na sila, around 30 packages na lang yung matitira. Dahil yung kanilang target dito ay opening time nila 6 a.m. hanggang sa maubos ang kanilang supply. Cheryl? Okay, pwede ka ba, okay, bawal lang take out, pero makakagalaw ka ba dyan, Ivan, para kumustahin natin yung mga kumakain, ano din yung kanilang feedback? Okay, Cheryl, so ikutin natin actually, ito, balik rin lang natin yung camera. Okay, so makikita natin ito yung walang gutom kitchen, no? So pagpasok ng mga tao nag-register, papasok sila dito at dito sila pipila kung saan makikita natin actually itong mga pagkain. Ito, mga ready na yung meals. Ito yung mga iba pang meals na ito, kanyari papasok sila, dito, bibigyan nila yung stab at dito nila kukunin yung kanilang mga meals. Ngayon, kamustahin naman natin yung pagkain nung si Tatay. Tay, magandang hapon po. Live po tayo sa One Balita Pilipinas. No? Baka pwede po namin kayo ma-interview. Saglit, kakamustahin lang po natin yung inyong pagkain, Tay. Okay naman. Kamusta naman tayo ating pagkain, Tay? Masarap din. Masarap. Kaya lang napunta sa akin puro boto. Sige lang, walang problema. As long as meron. Tay, Salamat tayo. Tay, libre yung pagkain ko. Ito, gano'n ka-importante yung ganito? Ibig sabihin, mas mahalaga na inyo kasi isa wala. Diba? Ibigay lang naman sa atin ng gobyerno. Salamatan. Alright, maraming salamat, Tay, ha? Okay. So, Meron parang isang Okay, so pamilya share- dyan na parang marami-rami sila dun sa susunod na table. Eto, kamusta naman natin to, Cheryl? Kabilang table naman. Okay. Excuse me, ma'am. Ayun. Magandang hapon po. Live po tayo sa One Balita Pilipinas. Ma'am, kakamustahin lang naman po namin yung meal ninyo ngayong tanghali. Kamusta naman, ma'am? Mabuti naman po at masarap. Tsaka nakakatulong po sa mga sa pagkain sa atin. Ma'am, napansin namin kasama ninyo. Apo mo. Anak ko na naman. Ma'am, kamusta naman yung pagkain na kasama sila at libre pa? Kasama po
Okay lang naman po. Nag-enjoy naman po ba kayo? Opo, Marami nag-enjoy. na naitipid? Ayaw, laking tipid po sa amin na dito po kami kumakain kada tanghali. So, ma'am, pang ilang beses na kumain? Pangatlo po. Pangatlo, simula Monday. Opo. So, repeat customer na kayo dito. Yes, mga puro ano kami sa pictures. So, sumasak kami picture. Right, maraming salamat. Salamat po. So, Cheryl, kung napansin mo, no, may mga repeat customers talaga dito, no, may mga ilang mga tao galing na kahapon at babalik naman sila kinabukasan kung kailan meron na namang available na pagkain, Cheryl. Kung may mga gusto ring mag-contribute, paano? Saan sila makikipag-ugnayan, Ivan? Cheryl, yung mga tumatanggap ngayon no, ang kanilang team no ng mga food donations at pati na rin ng mga volunteers no, pwede silang mag-email sa Walang Gutom Kitchen at dswd.gov.ph kung saan niya tutugunan at or magre-reply or doon yung magiging connection ng ating mga kapatid nating mga gustong tumulong sa programa na ito, Cheryl. And ilan na ang food bank areas ng DSWD? Cheryl, sa ngayon, ito yung isa sa pinaka-main. No, yun nga, plano pa nila na ipalawakin pa ito nationwide dahil nga nakausap natin yung ilang mga individual dito na para sa kanila napakalaking bagay dahil ang kanila po problemahin na lang ay kung saan sila kukuha ng hapunan at yung ibang individual nga nating nakausap dito ay walang pinagkukunan ng kanilang income, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. We had to have a look because maraming nagbago from the budget request from the different departments. And we have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power. I cannot give you the details yet because that was we are now. That is what we are doing. We are going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. I think we'll be able to do it before the new year. Ang inyo pong napakinggan ay ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa napurnadang paglagdasa na sa 2025 national budget bukas. Nananatiling usapin ang budget cut sa ilang ahensya, kabilang na ang Department of Health na nabawasan ng higit 20 bilyong piso sa 2025 national budget. Para pag-usapan yan at iba pang issue, makakausap natin si Health Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali at Sherry at Merry Christmas na rin sa lahat ng mga kapatid na nakikinig at nanonood. ASEC, nire-review pa yung budget at pwede pang mabago pero kung matuloy po itong more than 20 billion pesos na budget cut ng ahensya, ano yung mga programa ng DOH na pwedeng maapektuhan po? Yes, Sherry, aming tinitignan pa yung mga detalye no dahil lalo na ngayon na mas masusing inaaral ng ating Pangulo yung budget, hindi pa ho namin na-finalize kung ano ba maapektuhan. Ang pwede po naming sabihin ay anuman ang maging resulta ng budget, meron kasi mga ibang sabihin na nating charging sources ang DOH. For example, may mga project po na may mga foreign donations, may mga project po na may loans, may mga retained income rin po yung mga hospital. So hindi naman po ibig sabihin na pag may nabawasan at inaasahan namin na inaaral pa nga po ng Malacanang ay naapektuhan kaagad. Hindi po ganun yun. Mainit din po yung issue sa PhilHealth matapos mabigyan ng zero subsidy. Nasita rin po ang umano'y 138 million pesos para po sa kanilang anniversary nito. Ano po ang reaksyon ng DOH on this? Yes, Cheryl, nung unang lumabas yan, nakita lang namin sa social media yung di umano'y 138. Nung Lunes, nakarating yan sa aming board officially. Ang pinopose po ng PhilHealth Management ay 38 million. Binuksan po namin yung listahan, may mga payong, may mga tokens, may mga jackets. Sabi po ni Secretary Ted, saka nung board, it's a board decision. Baka naman pwedeng wag na nating anuhin yan, no? Doon na lang tayo mag-focus sa pagpapaigin ng mga serbisyo at pagbayad ng benepisyo. So matotal,
total, binawasan yung dating 38 million, naging 373,000. At ito po ay para lamang sa mga postage stamps na ginagamit naman po doon sa ating mga liham. Yun na lang po yung naiwan dahil nasimulan na daw pong gawin. Pero yung mga ibang bagay, yung mga payong, hindi na ho pinayagan yun. Pag-usapan din po natin, ASEC, ano-ano po ang paghahanda na ang ginagawa ng DOH para sa health emergencies ngayong holiday season? Cheryl, simula December 21 ay magkakaroon na ng tinatawag na Code White ang Department of Health hospitals and also ang mga regional offices. Pag sinabi po natin Code White, wag po tayo maalarma, ibig sabihin po lamang ay naghahanda na ang buong sistemang pangkalusugan. Mula December 21 hanggang January 6 magkakaroon ng Code White kasi dapat umiwas na tayo sa mga paputok. At sa mga panahong ito, alam natin maraming lumalabas sa kalye, medyo mataas ang traffic. Dapat hindi sana umiinom pero pagka uminom nagkakaroon ng vehicular crash. Yan yung mga pinaghahandaan natin para sa panahong ito ay ligtas ang Christmas nating lahat. Bukod po sa firecracker-related injuries, anong mga sakit ang binabantayan ninyo na posibleng dumami ang kaso ngayong magpapasko po? Simula December 21 hanggang January 6, pati yung mga atake sa puso, yung ating mga stroke, at yung iba pang mga sinasabing non-communicable diseases na resulta halimbawa ng binge eating kapag masyadong maraming kinain no, ng biglaan o kaya kapag uminom at naparami rin ng inom, binge drinking, maraming mga resulta ho yan na ating ayaw mangyari, mga nababangga, no, yung ating mga vehicular crash. Kasama po yan, atake sa puso, stroke, vehicular crash na babantayan natin, sana mababa lang ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon. Panghuli na lamang po, muli paalala, ASEC, sa publiko para po sa ligtas at healthy na holiday. Yes, Cheryl, parang ating ligtas Christmas ay mangyari sa ating bagong Pilipinas. Tatlo po yung mabilis nating alalahanin. Una, tamang pagkain. Bawas-bawasan po natin yung mga pagkaing mga maalat, mataba at matamis, yung mga masyadong ganun. At ikalawa, letter E, ehersisyo. No? Tayo ay dapat gumalaw-galaw para hindi maagang pumanaw. Dami natin kinakain, galaw-galaw tayo. At ikatlo, letter D, tayo po ay magkaroon ng disiplina sa katawan. Yun nga po, kung tayo po ibabiyahe, lalo na kung nagmamaneho tayo, wag na tayong uminom. Walang alcohol na safe para sa ating katawan. Marami pong salamat, ASEC Albert Domingo ng DOH. Magandang tanghali po. Isa pa sa mga nakukwestiyon ng ilang mambabatas pagdating sa probisyon sa proposed national budget para sa 2025 ay ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Papalo sa 26 billion pesos na pondo ang inilaan para rito. Para sagutin yan, magkakausap natin si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Ay, magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din. ASEC, diretso na po agad tayo no, dito sa issue. Ang kine-question po ni Senator Amy Marcos, bakit tinanggalan ng 50 billion pesos na budget ang 4Ps habang papalo sa 26 billion pesos naman yung pondo sa AKAP? Well, Ms. Cheryl, sa kasalukuyan dahil hindi pa yung ating General Appropriations Act for 2025 ay kasalukuyan pang review, tayo hindi pa muna makakapagbanggit ng mga detalye hinggil dyan pagkat hindi pa na talaga ito nagiging opisyal, at saka yung pong agency budget as approved and deliberated upon during the BICAM ay hindi rin po natin nakita yung detalye. The entire amount of the agency budget lamang po yung naibahagi po sa atin. So, tayo yung makakapag-komento lamang kapag opisyal na na-endorso na po sa atin yung 2025 agency budget. Para po maintindihan at malaman po ng ating mga kababayan, ano nga po ba yung kaibahan nitong dalawang programa, nitong 4Ps at nung Ayuda sa Kapos ang Kita? Yung pong ayuda para sa Kapos ang Kita program ay isang social safety net. It's an immediate assistance that is provided to low-income and minimum wage earners para po ma-cushion yung effect ng inflation. Yung namang pong Pantawid Pamilyang Pilipino program sa social development program na namumuhunan po sa edukasyon at kalusugan ng ating mga beneficiaries. Meron pong mga conditions na kinakailangan pong masunod bago po matanggap ng ating mga beneficiaries yung pong kanilang conditional cash grants. So yun po yung pagkakaiba dahil yung pong AKAP
social safety net, wala po yung condition na kinakailangan po na tumpalin o isundan or i-adhere to, samantalang yung pong Pantawid Pamilyang Pilipino program ay mayroon. Dahil yan po ay pamumuhunan sa edukasyon at kalusugan to break the intergenerational cycle of poverty. Kung bahagi ka na po ng 4Ps, makakakuha ka pa ba ng tulong mula sa AKAP program? Maaari pong makatanggap ng social safety net or social assistance ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino program na beneficiaries sapagkat yung mga social safety nets like AKAP or AIX ay mahalaga po para po maproteksyonan sila at hindi po bumaba ang kanilang level of well-being, especially if there are adverse shocks o mga crisis or emergencies na kinakaharap po ng pamilya. So mahalaga po na merong mga social safety nets para nga po maproteksyonan din po sila at ma-address yung kanila pong mga immediate needs. Paano po nasisiguro ng ahensya na hindi rin naman po naaabuso, na nagkakadoble-doble yung nabibigyan at mayroong naiiwanan? Yeah. Cheryl, meron tayong mga panuntunan o yung mga guidelines na sinusunod para sa implementasyon ng iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD. Gayun din po, malinaw sa ating pong mga proseso yung isinasagawa na assessment ng mga social workers, including the validation process. Sa pamamagitan po nito, makakatiyak tayo na walang po mga duplication ng mga services, and this assistance are really given or distributed to those in need. And batay rin po doon sa mga umiiral nating mga panuntunan, ay natitiyak naman po na eligible yung mga beneficiaries o yung mga clients na tumatanggap po ng tulong. Kung nabawasan ng budget na 50 billion pesos yung para sa 4Ps, paano yung beneficiaries? Again, hindi po tayo makakapag-komento pa, Ms. Cheryl, dahil nga po hindi pa na-aprobahan yung 2025 General Appropriations Act. Ang matitiyak po natin na, Ms. Cheryl, magpapatuloy ang iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD. We will maintain our commitment in ensuring na lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan ay masuserve. Ano rin po ang reaksyon ninyo dito nga sa bansag na form of pork barrel ng mga mambabatas daw, ito pong AKAP? Well, Ms. Cheryl, ang nais nating banggitin, the DSWD is truly committed to insulate our programs and services from any forms of political interferences. Tinitiyak natin na yung mga programa at serbisyo ay sumusunod sa mga panuntunan at ito pong mga programa ay hindi po magagamit para po i-advance yung mga political interest ng ating mga political actors. Hindi din po kasi siguro, ASEC, maiwasan na mabansagan nga itong pork barrel dahil na rin nagkalat sa social media yung ilang politiko na siyang nangunguna sa DSWD payout. Ano ba ang aksyon dito ng ahensya? Well, lagi naman po nating rini-remind yung ating mga field offices to ensure na naiko-communicate o naiko-convey sa ating po mga local partners yung pong maayos na pagpapatupad ng ating mga payout activities. Gayon din yung pagsasagawa ng mga events po na ito na titiyakin na naiko-communicate sa ating mga partners na malinaw na ito ay programang ipinapatupad po ng DSWD and that dapat very strong yung presence din ng ating mga DSWD personnel. At gayon din po talagang ini-engage din natin yung mga beneficiaries, ini-inform din po sila not only during the payout events but sa lahat po ng mga aktibidades ng ating pong ahensya, lagi nating pinapaliwanag sa ating mga beneficiaries na ito po ay tulong mula sa national government. Dahil sa pagpapaliwanag po na iyan, we are also empowering them and we're helping them to come up with informed judgment or informed decisions. So that in that manner, Ms. Cheryl, ay makakatulong sila na ma-promote na itong mga programa nga po na ito, yung pinapahatid natin ng mga tulong ay mula sa DSWD o sa national government. Naiintindihan po natin, sabi nyo nga po, nire-remind, pero nasusunod ba? Kasi baka mamaya po, alam naman po natin, pag mamaya may dumating na malaking politiko or may politiko po doon,
medyo tumatabi na po yung ating mga taga DSWD or tumatahimik na lamang po. Hindi ba pwedeng totally hindi sila pwede doon sa area, yung mga politiko? Yeah. Sa kasalukuyan na Ms. Cheryl, dahil nga meron tayong mga isinasagawa ng mga activities and we recognize the local officials as our partners in the implementation of various programs and services, iginagalang din naman po natin yung kanila pong presensya sapagkat malaki din ang naitutulong ng ating po mga partners, hindi lamang po sa pagsasagawa ng mga payout activities dahil nagpro-provide po sila ng mga venues, nagpo-provide sila ng mga additional manpower to ensure na maayos yung isinasagawa natin ng mga payout activities. But yun nga din po, tinutulungan din po tayo nila doon sa mga iba pang mga proseso para maayos nga po yung isinasagawa natin ng mga aktibidades. Ano po ang gusto ninyong ipaalala sa publiko kaugnay po nito? Ms. Cheryl, lagi po nating binabanggit na ang DSWD remains to be a political. Tayo po ay fully committed na magbigay ng tulong sa mga kababayan nating lubos po na nangangailangan. Nais natin din pong banggitin na lahat po ng pamamaraan ay ginagawa ng DSWD para po maprotektahan ng iba't ibang mga programa at serbisyo nito mula po sa any forms of political interferences or interventions. Makakaasa po yung ating mga kababayan na ang DSWD ay patuloy na magpro-provide ng maagap, mapagkalingang serbisyo na wala pong wala pong based on our mantra also na wala pong ang kinikilingan na sino man. Ang atensyon po at ang buong focus ng ating pong ahensya ay yung mamamayang Pilipino na lubos po na nangangailangan. Asek, nalalapit na po ang election ban para sa kaalaman ng ating mga kapatid. Maaapektuhan ba ang ibibigay niyong serbisyo? At magre-request ho ba kayo ng exemption mula po sa COMELEC? Yes, Ms. Cheryl, similar in previous years na merong request ang DSWD for an exemption for the disbursement of public funds. Dahil naniniwala po tayo sa ating pong ahensya na wala pong panahon kasi ang bagyo, ang disasters o emergencies o ang crisis. Kaya dapat po magpatuloy itong pamamahagi natin ng tulong sa ating pong mga kababayan. Yan po yung premise ng ating paghingi ng exemption mula po sa COMELEC. Marami pong salamat, Asek Irene Dumlao ng DSWD. Susunod, ikatlong impeachment complaint inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Na kanina sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, magkakausap natin sa kabilang linya si Marian Enriquez Maan. Sino yung naghain ng impeachment complaint at ano ang naging grounds o basihan? Yes, Cheryl, katatapos nga lang nung paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon sa kinatawan ng grupo na si Attorney Armand Digutan, 12 ang nakalistang complainants na mula sa Simbahang Katoliko, mula yan sa Diocese of Novaliches, Order of Carmelites, Congregation of Vision, mula sa mga NGO na Stand Up for God, Consensya Davao, Stop Corruption Philippines at grupo ng mga abogado, ang Union of People's Lawyers mula sa Mindanao. Ang mga kongresistang nag-endorse nito ay ang dito nga third impeachment ay sina Assistant Minority Leader at Camarines Representative Gabriel Bordado Jr. at si Deputy Minority Leader Ambis O Party List Representative Lex Anthony Chris Colada. Pangunahing grounds na kanilang inilatag ay betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa pag-commit umano ng plunder o kaya malversation, graft, and corruption
sa maanumalya umanong paggasta ng 125 million confidential funds sa OVP noong 2022 at ang higit 112 million pesos na confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Gate din ng ilan na nagkaroon nga ng bribery sa mga opisyal ng DepEd. Naniniwala silang illegal yung mga disbursement o paggamit nga ng pondo ng bise. Base na rin sa mga lumabas nga doon sa pagdinig ng Kamara. Matatandang maging nga yung Philippine Statistics Authority, Cheryl, di ba, verify na walang birth record yung ilang mga nakapirma sa acknowledgement receipt na nakatanggap umano ng confidential funds tulad din na Mary Jane Quiatos at Kokoy Villamin. At yun nga, pagkatapos itong filing nitong third impeachment complaint, ay inaasahan nga na dadalhin na or i-refer na ito ng Office of the Secretary General sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Pero yun nga lang, Cheryl, naka-break na kasi, no? Mag-break na ngayon yung sesyon at sa January 13 next year, magbabalik yung Kongreso. So doon na nga maaaring talakayin ito sa order of business para i-hain doon sa i-refer kung kaninong Committee of Justice tatalakayin. So basta parang mga tinanggap lamang itong tatlong impeachment complaint. May impormasyon na ba kung ano ba ang update dun sa mga nauna or talagang sa pagbabalik na ng sesyon? At saka tayo magkakaroon ng linaw kung paano, kung uusad ba talaga ito? Cheryl, ang sinabi sa atin ni Sec. Gen. Reginald Velasco, lalo na nung mga nakarang araw na nanghihingi tayo ng update, hinihintay nga nila itong pangatlong impeachment complaint, kumbaga pagsasama-samahin na and then sabay-sabay nang i-refer o dadalhin doon sa opisina nga ng Speaker Romualdez. At katapos ito, yun na nga, ang mangyayari January 30 next year na kumbaga ma-actionan to pagdating or pag-resume ng session, January 13 may 10 days ang Office of the Speaker para i-refer ito sa order of business at doon sasabihin at i-refer naman sa Committee on Justice. Ngayon yung Committee on Justice, they will have 60 session days para talakayin itong mga complaint na ito. Ang tanong, Cheryl, malapit na po yung may kampanya na at mag-e-election na. Oo, may sapat ba sila na panahon at matututukan ba talaga? Siyempre, mas tututukan ng mga yan, yung mga nangangampanya. Tama ka, February yan, Cheryl. Kung yung within 60 days, so unang buwan pa lang nila, malamang naghahanda na yung mga yan para sa kanilang kampanya pagdating ng February. Naku, Cheryl, yan yung ilang sinasabi nga na problema ng ilang mga kongresista dito, no? Ilang mga house leaders yung sinasabi na mukhang medyo mahihirapan tayo pagdating sa oras. Dahil kung magawa man nila dito yan, ang tanong naman, pagkatapos ng eleksyon, which is in May, kakaroon na rin ng palitan, di ba, doon sa setup naman ng Senado. So, problema talaga yung oras, kumbaga, para sa kanila. Alright. Maraming salamat, Marian Enriquez. Ipinauubaya na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Justice ang pag-assess sa mga rekomendasyon ng House Quad Committee. Kasama na dyan ang kasong Crimes Against Humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan niyang kaalyado kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs. Nagbabalik si Marian Enriquez. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald De La Rosa, lahat sila pinakakasuhan ng Quad Committee ng Kamara ng paglabag sa Republic Act 9851 o ang Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs. Base ang progress report sa 4 na buwang pag-iimbestiga ng House Quad Committee kung saan lumabas ang aligasyon na meron daw death squad. At kahit palibo-libo ang namatay noon, hindi naman daw ito gaanong nakatulong sa problema ng bansa sa droga. Most chilling revelations, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Wala pang tugon ng dating Pangulo. Sabi naman ni Senador Go, hahayaan niya sa korte ang rekomendasyon ng Quadcom. Taong bayan na lang daw ang humusga. Bukod sa kanila, gusto ring pakasuhan ng komite sina Royina Garma at iba pa kaugnay sa pagpatay sa 3 Chinese sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Inirekomenda ring kasuhan ang mga nasa likod umano sa pagpatay kay PCSO Board Secretary General Wesley Barayuga. Kabilang pa rin dyan si Garma at ilang dati at kasalukuyang police official. Gusto rin ng komite na mas tutukan pa ang investigasyon kay Davao City Representative Paulo Duterte pagdating sa umunoy koneksyon niya sa iligal na droga. Bukod sa kanya, inirekomenda rin ng malalimang investigasyon sa 6 na iba pa.
pati na sa dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang at 3 iba pa. Pagdating naman sa illegal na operasyon ng POGO, pinaimbestigahan din sina dating Presidential Spokesperson Harry Roque na umalis sa bansa, pati na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Cassandra Leong. Gayon din sina Tony Yang at Hong Jiang na mga kapatid ni Michael Yang. Kasunod nito ay sinusulong ng komite ang ilang mga panukala gaya ng pag-classify at pagpaparusa sa extrajudicial killings bilang heinous crime. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos inaming hindi pa niya maigagawad ang hiling na clemency ni Mary Jane Veloso sa ngayon. At maulang panahon, asahan pa rin daw kahit nalusaw na ang bagyong Kerubin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Umaasa pa rin ang kampo ng Pinay drug convict na si Mary Jane Veloso na tuluyan na siyang makalaya ngayong nakauwi na siya mula Indonesia. Ayon sa kanyang abogado, umaasa silang mabibigyan ng absolute pardon si Veloso, lalo't sobrang hirap daw ng kanyang mga pinagdaanan. Kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women si Mary Jane. We are quite confident and this confidence is grounded on several factors. No? Ang basis naman ng clemency is not legal. It's humanitarian. Single mother, mahirap, muntik na maghahasa sa Dubai, napilitan na pumunta sa Malaysia, yung pala nalalansi, naisahan siya, napagsamantalahan, muntik lang patayin by firing squad noong 2000. There is this abundance of reasons that would support our confidence. Sa isang ambush interview, natanong ulit si Pangulong Bongbong Marcos kung may balak nga ba siyang bigyan ng pardon si Veloso. Ang sagot ni PBBM, malayo-layo pa bago siya makapagdesisyon kaugnay nito. We will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. So we'll have to look at the wala namang condition ng binigay ng Indonesia. So it's really up to us. But we're still at the very preliminary stage for pag-uwi. Nalusaw na ang bagyong Kerubin pero asahan pa rin ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Magiging maulan sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area na dating bagyo, habang uulanin din ang Bicol Region at Quezon dahil sa shear line. Amihan naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Tuloy din ang pagbabantay ng pag-asa sa LPA sa posibilidad na lumakas itong muli bilang bagyo. Magandang tanghali mga kapatid. Naging matagumpay ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines para mabigyan ng pang Noche Buena ang mga tropa natin sa West Philippine Sea. Buti na lang din at dumistansya sa kanila ang mga barko ng China sa pagsasagawa ng misyon. Pero kung ikaw ang tatanungin, anong pwede mong ihandog na pang Noche Buena o regalo sa mga sundalong nakadestino sa West Philippine Sea? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Pagkain po, para lumakas po sila doon. Kasi syempre, matagal silang walang stock doon. Binabantayan nila yung West Philippine Sea. Mga po siguro, mga pagkain po. Kasi po hindi po sila makalabas na bumili ng pagkain nila Bonus na lang siguro, sir. Taasan yung bonus nila? Oo, taasan yung bonus nila kasi ang hirap dun Lagi silang nasa peligro kasi pwede silang atakihin ng China, di ba? Simple lang din po, yung pagkain din po kasi yun ang pangunahing pangangailangan po nila. Tapos, sana po, din po, mabigyan din po sila ng kahit mga ilang araw na off para makasama po nila. Ako inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
Quezon City po tayo dahil maya-maya lamang magsisimula na nga ang presscon para sa angmutya ng Section E. Basically, ang bida po nito, ang ating the first family at kapatid star na si Andres Mulak na meron na pong ka-love team ngayon. Yes, nandun na tayo. O diba, si Astin Olviga, mamaya mas makikilala natin sila. Yun ang pagkakabalahan natin in a bit. But of course, ikwento ko muna sa inyo no, na all systems go na talaga tayo para syempre sa Metro Manila Film Festival Parade of Stars sa darating po yan na Sabado. Mark your calendars already dahil napakaganda ng mga detalye tungkol dito at may palibreng concert pa. I-round up natin yan sa report na ito. Watch this. Wala nang pahinga sa pag-promote ng kanilang mga pelikula ang mga kalahok sa Metro Manila Film Festival. Kabi-kabila ang kanilang mga lakad mula sa advance ticket sellings at red carpet premiere. Pero ang nakakatuwa pa, susuportahan daw ng mga bida ang iba pang pelikula ngayong taon. At excited ako kasi napakaraming magaganda ngayong MMFF. Hanggat maaari, makumpleto ko yung 10. Grabe. Oo, kasi ganun ako syempre sa ano talaga, kasupport sa pelikulang Pilipino natin. Lahat susuportahan ko, papanoorin ko talaga lahat. Sobrang laking bagay na magsuportahan yung bawat pelikula dahil alam naman natin na struggling pa rin ang industry natin. Bago ang showing ng MMFF sa Pasko, mark your calendars dahil sa darating na Sabado. Aarangkada muna ang 12-kilometer parada ng magagarbong float ng mga kalahok. Manila ang host city para sa 50th MMFF anniversary. Magsisimula ang parada ng alas 2 ng hapon sa kartilya ng Katipunan sa Natividad Lopez Street. Dadaan din ito sa Jones Bridge, Recto Avenue, Rojas Boulevard at magtatapos yan sa Manila Central Post Office. But wait, there's more. Hindi lang sa parada magtatapos ang selebrasyon. Dahil sa gabi, may pa-free concert para ipagdiwang ang pelikulang Pilipino. At ang headliner lang naman, si Bamboo. May performances din sina Clarice de Guzman, Jason D, Mark Carpio, Vision, RuPaul's Drag Race Season 3 Queens at marami pang iba. Ang gabi ng parangal naman ay magaganap sa December 27 sa Soler sa Parañaque. Magkita-kita tayo doon sa gabi ng parangal dahil mapapanood rin yun sa Kapatid Network. Pero ito na guys, okay, kumpirmado na nga na may relasyon si Atong Ang at Sunshine Cruz at mismong ang negosyante ang nagkumpirma niyan sa Billionario News Channel na napapanood po dito sa Signal TV. Ayan na nga, nangyari ang pag-amin matapos mag-viral ang video clips kung saan nakita na nagkikiss si Atong at isang babaeng nakaping. Siyempong noong araw na yan, sinabing nagkula ng video ay nag-post si Sunshine ng litrato niyang nakasuot ng same outfit. O, diba? Naku, napag-compare agad ng netizens. Ayan. So, at least may konfirmasyon na nga tayo. O, ayan, Sunshine, may love life na rin talaga. Happy holidays naman sa kanya, diba? But anyway, guys, may pa tayo mga update dahil ngayong araw na ito, tatlong premiere night ng Metro Manila Film Festival din ang ating tutunghayan. Bukas yan, ibibigay natin dito syempre sa One Balita Pilipinas. Yan muna ang latest of showbiz. Back to you guys to the studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, Pasko na sa susunod na linggo. Pero hanggang ngayon, may mga bumibili at nagpapagawa pa rin ng Christmas decors. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Less than 1 week na lang, Pasko na! Pero hindi lang daw sa Santa Claus ang busy hanggang ngayon, kundi pati rin ang mga gumagawa ng Christmas decors and crafts. Hindi na naging literal na Santa Factory ang art and crafts shop na ito sa Rizal dahil hindi maubos-ubos ang ginagawang pandekorasyong pampasko. Ayon sa mga may-ari ng Franceville Art and Crafts, pumapatak na sa 200,000 handmade decors ang lumabas sa kanilang shop at mukhang dadami pa yan. All year round naman kami nagpo-produce. And ang Christmas kasi, as early as August, nag-start na kami. Busy talaga and until now, marami pa rin umorder.
marami pa rin humahabol. Ang sikat daw ngayong taon, mga life-size o higanting Christmas figurines na Nutcracker, standing at sitting Santa Claus na nasa 15,000 pataas ang presyo. At ang mga nagliliitang ornaments, chibi saints o mini religious figurines na ito na nasa 100 pataas ang presyo depende sa klase. Aba, maaari ring magpa-customize. All year round, paiba-iba ang taste ng mga Pinoy. Oo, nakakapagod daw para sa Family Factory, pero sulit dahil sa kanilang mga napapameri. Yung aesthetic ng bahay nila kasama kami. Yung sa mga naman fan ng mga religious item, natutuwa kami dahil kahit paano, for me, it's a sign of giving hope to them. Alam mo naman buhay, mahirap, di ba? Daming problema. Pagdating ng Pasko, nakakalimutan ng mga tao, lalo na Pilipino, ang mga problema. And to be part of that, masaya kami. Ngayong Pasko, bukod sa mga dekorasyon, ang tunay na nagpapaganda nito ay ang kapanganakan ni Jesus at ang pagkakataong makasama ang ating mga mahal sa buhay. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Mga kapatid, 6 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Vibes ng Pasko.